Israel is ready for another humanitarian pause and additional humanitarian aid in order to enable the release of hostages. Breaking news mga idol, grupo ng Hamas na nanatili pa ring matibay at matatag at hindi raw kayang talunin ng Israel Defense Forces. Ito ang ipinagmalaki ni Hamas Political Bureau Chief Ismail Haniyeh sa kanyang pakikipagkita sa Iranian Foreign Minister. 2 linggong tigil putukan inialok naman ng Israel sa Hamas kapalit ng pagpapalaya nito sa mga hawak nilang bihag. Pero ang Hamas, iba ang gustong mangyari. Houthi rebels muli na namang umatake sa isang commercial vessels. Ito ay sa kabila ng announcement ng Amerika ukol sa pagkakabuo ng Operation Prosperity Guardian na siyang planong tumugis sa Yemeni group. Bring it on, America! Ito ang hamon ng Houthi sa Estados Unidos na naglabas pa nga ng video footage na nagpapakita ng kanilang puwersang panghimpapawid. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na umabot na nga sa ika-75th day nito. Ayon sa ulat ng Palestinian Health Ministry, umakyat na sa 20,000 na mga Palestinians ang namatay sa Gaza dahil sa kaguluhang ito. Tuloy-tuloy rin ang mga isinasagawang airstrike ng IDF sa Gaza territory at kasabay rin ito ang ground offensive na naglalayong ubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas. Sa kasamaang palad ay unti-unti namang nalalagas ang mga sundalo ng IDF dahil na rin sa isinasagawang pang-aambush ng mga miyembro ng Al-Qassam Brigade sa kanila. Ayon sa latest report, napatay ng Hamas member ang 8 miyembro ng IDF, kabilang na nga rito ang isang Israeli commander at umakyat na sa 464 na mga sundalo ang nasasawi simula pa noong October 7 attack. Hanggang ngayon nga ay bigo pa rin ang IDF na mahuli si Hamas leader Yahya Sinwar. Ito ay sa kabila ng isinagawang military operation ng IDF sa tunnel na siyang pinagtaguan ng leader ng Hamas. Ayon sa report ng isang Hebrew media, muli na namang natakasan ng Hamas leader ang IDF na siyang tinatarget ng mga ito sa Khan Yunis. Ikinagulat rin ng IDF ang bagong intel report tungkol naman kay Mohammed Deif. Kabaligtaran ng naunang report na naparalyze ang Hamas leader, nakakuha sila ng video evidence na nagpapakita na maayos pa rin ang kalagayan nito. Nananatili pa ring matatag ang Hamas sa kabila ng mga pag-atake na isinasagawa ng Israel. Ito nga ang ipinagmalaki ni Ismail Haniyeh sa kanyang pakikipagkita kay Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian sa Doha, Qatar noong December 19. Ang meeting na ito ay bago ang paglipad ni Haniyeh sa Cairo, Egypt para sa mediated negotiation sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Sa araw nga na ito, December 21, ay nasa Egypt na ang Hamas leader kasama ang ilang mga matataas na opisyal ng kanilang grupo bilang delegasyon sa isinusulong na kasunduan sa pagitan ng magkabilang grupo. Sa pangunguna ng Qatar at Egypt, sinusubukan nila maging mediator para sa kasunduan ng ikalawang humanitarian ceasefire sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Ayon sa report, bukas ang Israel sa 2 linggong ceasefire kapalit ng 40 hostages, kabilang na nga ang mga kababaihan, mga kabataan at ang mga sibilyan na kalalakihan. Dagdag pa rito, ini-offer din ng Israel na palalayain nila ang ilang mga Palestinian prisoners na kanilang hawak. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 130 hostages pa ang pinaniniwalaang hawak ng militanteng grupo na itinatago nito sa Gaza. Iba naman ang gustong mangyari ng Hamas. Ayon kay Ghazi Hamad na isang Hamas senior official,
ay hindi sila magpapalaya ng mga bihag hanggat hindi nagkakaroon ng permanenteng ceasefire. Malinaw di umano ang kanilang gustong mangyari, ang matigil na ang Israeli aggression. Salok daw kasi ng Israel kapag nakuha na nila ang kanilang mga gusto. Siguradong magsisimula na naman ang mga ito ng panibagong mass killing at pagmassacre sa mga Palestinians. Magiging handa lamang daw silang makipagnegosasyon kapag tuluyan ng itinigil ng Israel ang pag-atake nito sa Gaza at sa mga Palestinian people. Sa iba pang balita, muli na namang umatake ang mga Houthi rebel sa isang commercial vessel na naglalayag sa Red Sea. Ilang oras lamang mula nang i-anunsyo ng Amerika na binuo nila ang Operation Prosperity Guardian para labanan ang mga Yemeni rebels. Sinubukang akyatin ng grupo ang isang Liberia flag tanker na naglalayag malapit sa Yemen's port city of Aden. Agad namang nagpadala ng distress call at agad na nagsagawa ng evasive maneuver ang barko, kaya naman nabigo ang mga rebelde na makapasok dito. Kaugnay pa nito, hinamon ng Houthi rebels ang United States nang ilabas nito ang isang video clip na nagpapakita ng kanilang puwersang panghimpapawid. Ito ay matapos ngang buuin ng United States ang Maritime Coalition sa Red Sea na kinabibilangan ng 10 mga bansa na ang pangunahing layunin ay ang i-counter ang lahat ng galaw ng mga Yemeni rebels. Nauna nang sinabi ng Houthi na hindi sila titigil sa ginagawang pag-atake sa mga Israeli-linked commercial vessels hanggat hindi itinitigil ng Israel ang kanilang ground offensive sa Gaza. Binigyang diin din ng leader ng Iranian-supported group na aatake sila sa mga US warship kung sakaling susubukan silang targetin ng Washington. Sinabi pa ni Abdel Malek sa kanyang televised speech na hindi sila natatakot kung gusto ng Amerika na direktang magdeklara ng giyera laban sa Yemen. Samantala, inamin naman ng United States na nangangamba silang hindi sapat ang newly established Red Sea Task Force para mapigilan ang Houthi rebel. Tila naninimbang pa rin ng Amerika sa posibilidad na mas lalala pa nga ang kaguluhan kung sakaling aatake sila sa grupong ito na alam nilang sinusuportahan ng Iran. Dagdag pa rito, malaki na ang nagagastos ng United States para lamang i-intercept ang mga UAV drones na pinapakawalan ng Houthi. Ayon yan sa ilang opisyal ng US Department of Defense. Gumagastos kasi ang mga US warship para lamang sa mga long-range missiles ng hanggang $2.1 million per shot para pabagsakin ang mga Iranian-made drones ng Yemeni rebels na nagkakahalaga lamang ng $2,000. Samantala, ang mga short-range missiles naman tulad ng Evolved Sea Sparrow missiles ay nagkakahalaga ng $1.8 million per shot. Hindi pa kasama rito ang mga gastos sa deployment ng mga warships ng Amerika sa Middle East na milyong-milyong dolyar din ang kanilang nagagastos. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng mga komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.